Magandang hapon po sa inyo mga kababayan, mga kapatid. Ito pong muli ang inyo pong lingkod na sa inyo po ay naglilingkod, nagtuturo, nangangaral mula po rito sa banal na kasulatan. Ang paksa po natin ay series po ng paksa na may pamagat na si Pablo binago upang maglingkod ng matapat. O Paul was transformed for faithful ministry. Si Pablo ay binago para sa matapat na paglilingkod. At ang pinaka-subtopic po natin ay mula nga po nung conversion, no? nung pagkikita ng ating Panginoong Jesus at ni Pablo o ni Saulo. Pagkatapos nun ay nagpasimula na siya na mamuhay na naglilingkod kay Kristo. Kamangha-mangha po yung pagbabago ng mga nangyari sa buhay ni Saulo, hindi po ba? Nagpatuloy po siya habang ang mga pangitain ng Diyos sa kanya at kay Ananias, no, o kay Ananias ay natupad nung sila ay nagkatagpo. Noong una, may mga pag-aatubili at pag-aalinlangan kay Ananias. Dahil nga po dun sa sinabi po niya na nabasa natin na sa mga gawa siyam na si Saulo nga po ay target din siyang, dahil siya ang pinuno na sa iglesia sa Damasco ay target din siyang arestuhin. Ngunit sa hiwalay na pangitain, sinabi nga ng Panginoon kay Ananias, ang tungkol sa pangitain din na ipinakita ng Panginoong Hesukristo kay Saulo, na siya ay papunta roon at naghihintay sa kanya, no? At nananalangin. Kaya nga po mga kababayan, ang mga pag-aatubili at pag-aalinlangan ni Ananias tungkol kay Saulo na makipagkita ay dahil sa reputasyong dakilang manguusig si Saulo ng mga mananampalataya at mga tagasunod sa daan o sa mga pamamaraan ni Jesus. Ngunit ito'y mabilis na isinintabi ni Ananias noong nangusap sa kanya si Jesus ng ganito. Sa mga gawa, 15 hanggang 16, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya kay Ananias, humayo ka, sapagkat siya, si Saulo po ang tinutukoy, ay isang piniling kasangkapan ko upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga hintil at sa mga hari at sa mga anak ni Israel, sapagkat ipakikita ko sa kanya kung gaano siya dapat magdusa at magtiis alang-alang sa aking pangalan. Ang mga salita ng Panginoon sa nabanggit ko po o binasa ko pong talataan ay muling nagpapatunay na ang call to spiritual service, no, na ang pagtawag sa paglilingkod sa espiritual ay hindi po nakabatay sa karunungan ng tao, kundi sa sovereign will of God. Nakabatay po sa makapangyarihang Diyos, hindi sa tao. Kaya walang sino man o anumang makapagpipigil o makapipigil na mangyari o matupad ang kalooban ng Diyos. Naunawaan po ito ni Saulo ng maaga. Ang katotohanan ito sa kanyang tuloy-tuloy na paglalakbay bilang isa ng lingkod at apostol at bilang alagad ni Kristo. At ito ay ipinakita niyang regular sa buong ministeryo niya bilang apostol. Katunayan nung siya po ay sumulat sa Galacia, ang sabi niya po mga kababayan sa Galacia 1:1, mula kay Pablo na isang apostol kasama ang lahat ng kapatid dito, ang pagka-apostol ko ay hindi galing sa tao o sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa kanya mula sa kamatayan. Ihambing pa natin doon sa nakasulat sa unang Timoteo 2:7, sinulat din po ni Apostol Pablo ang wika niya, dahil dito
Ako'y pinili upang mangaral. Ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hintil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. At ang sinabi naman po niya doon sa 2 Timoteo 1:11, para sa magandang balitang ito, ako'y itinalagang mangangaral, apostol at guro. At sa Kolosas 1:25 sa kanyang sulat din, ang wika ni Apostol Pablo, ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Napakalilinaw po ng mga talata na siya'y naging lingkod ni Kristo, naging apostol ni Kristo nung siya'y piliin na ipahayag ang kanyang salita. Siya'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hintil. Siya'y pinili at ang sabi po, para sa magandang balitang ito, ako'y itinalagang mangangaral, apostol at guro. So mapapansin po natin mga kababayan na talagang ang pagtawag, a call to spiritual service. Hanggang ngayon, ang pagtawag po para sa paglilingkod sa spiritual, sa Panginoon, para magturo, mangaral, maging apostol, gaya ni Apostol Pablo. Ang Diyos po ang pumipili. Ang Diyos po ang nagtatalaga. At wala pong makapipigil. Wala pong sinumang maaring humadlang na mangyari o matupad ang kalooban ng Diyos. Siyempre po naman, ang mga planong inihayag ng Diyos para kay Saulo sa mga Gawa 15 hanggang 16 ay natupad din sa mga darating pang mga taon. Dahil siyempre po, nung binanggit po ng Panginoong Hesus ito kay Ananias, no, na puntahan mo si Saulo para siya makakitang muli, no, at siya po ay iyong bautismuhan upang siya mapuspos ng Espiritu Santo. Siyempre po mga kababayan, yung planong inihayag ng Diyos para kay Saulo, na ito nga po ang sabi, no? Humayo ka, sabi niya kay Ananias, sapagkat siya, si Saulo, ay isang piniling kasangkapan ko upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga hintil at sa mga hari at sa mga anak ni Israel. So talaga pong nagkaroon po ng katotohanan ito at natupad nung darating pang mga taon pagkatapos ng pagkikita nila ni Ananias. Si Pablo po'y madalas mangaral sa mga Hudyo. Kaya kung babasahin po nyo yung mga Gawa, babasa lamang po tayo ng isang talata sa Biblia sa Gawa para makita nyo mga kababayan na talagang natupad yung pinangako ng Diyos na sinabi niya kay Ananias na natupad sa buhay ni Pablo. Ang sabi po rito mga kababayan, sina Pablo ay tumuloy sa Antioch na sakop ng Pisidia. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at naupuron. So kita po ninyo, ang sabi po dyan, lagi po silang nangangaral. Ang sabi pa po rito sa Gawa 14:1, at nangyari sa Iconium ay katulad din ng nangyari sa Antioch. Pumunta sina Pablo at Bernabe sa sambahan ng mga Hudyo. So pumupunta po na sila sa sambahan ng mga Hudyo, sa mga sinagoga, at ipinapangaral si Jesucristo. At maraming beses po na natupad ang kanyang pangunahing tungkulin sa mga hintil. Dahil yun nga po ang sinabi ng Panginoon na siya ay pinili kong kasangkapan upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil. Kaya po sa Roma 11:13, ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan sa Roma Kapitulo 11, talata pong 13, ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan.
Ngayon, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, sa inyong mga hindi Hudyo, ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo at ikinararangal ko ang tungkuling ito. Kita po ninyo, malinaw na sinabi po ni Apostol Pablo na ito naman ang sasabihin ko sa inyong mga hindi Hudyo. Ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo at ikinararangal ko ang tungkuling ito. Yan po ang malinaw at ganun din po ang mababasa rin sa Roma 15 talatang 16. Ang sabi po ni San Pablo, ganito po, na maging lingkod ni Kristo Jesus dahil ipinagkaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hindi Hudyo. Naglilingkod ako sa kanila na tulad ng isang pari at ipinapangaral ko ang magandang balita ng Diyos. Ginagawa ko ito para maging handog sila na katanggap-tanggap sa Diyos na itinalaga sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Napakalinaw po, dinala rin niya ang salita ng Diyos sa harap ng mga hari, gaya ni Agripa. Yan po ay nagpatotoo siya. At malamang din kay Cesar, sapagkat may binanggit po si Apostol Pablo sa kanyang sulat notes kay Timoteo, dito po sa ikalawang Timoteo 4:16 hanggang 17, ang sabi po niya, walang sumama sa akin sa unang paglilitis sa akin. Dahil siyempre po, dinakip si Apostol Pablo at siya nililitis. No? Iniwan ako ng lahat, patawarin sana sila ng Diyos. No, siyempre po, di po ba yung ibang mga Kristiyano nung panahon na yon ay natatakot din na dahil inuusig po ang mga Kristiyano. Ngunit hindi ako pinabayaan ng Diyos. Binigyan niya ako ng lakas para maipahayag ng gusto ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Iniligtas niya ako sa tiyak na kamatayan. So, hindi po nagtagal ay sinimulan din ng Diyos na tuparin ang pangako niya kay Saulo na kailangan siyang magtiis ng gusto para sa kapakanan ni Kristo. Dahil di po ba sinabi po ng Panginoon Diyos kay Ananias, no? Sabi niya, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano siya dapat magdusa o magtiis alang-alang sa aking pangalan. Kaya po yung pangangaral ni Apostol Pablo, yung pagiging lingkod niya, pagiging mangangaral, tagapagturo, at lalo na ang kanyang pagiging apostol sa mga Hintil, ay kasama sa pangako ng Diyos sa kanya, magdudusa siya, magtitiis alang-alang sa aking pangalan. Mabigat po, di po ba? Mahirap ang panawagan ng Diyos sa pagtawag kay San Pablo. At sa mga nagdaang pang taon, pagkatapos na ipamuhay nga ng apostol, no, ang lubusang katotohanan ng pangako ngayon, isinulat po niya sa unang Korinto yung talagang mga, tingnan po ninyo, kayo po ang makinig at unawain po ninyo kung gaano ang mga pagdurusa at pagtitiis sa pangalan ni Hesukristo ang nangyari kay Pablo. Dito po sa unang Korinto 4:9, ang sabi niya ay ganito, sa tingin ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na parang pinakahamak sa lahat ng tao. Para kaming mga taong nahatulan ng mamatay, na ipinarada sa harap ng buong mundo, sa mga tao at pati sa mga anghel, dahil sa pangangaral namin tungkol kay Kristo. Tinuturing kaming mga hangal, ngunit kayo naman ay nag-aakalang marunong dahil na kay Kristo. Na kay Kristo kayo. Kami ay mahihina at sa palagay ninyo ay malalakas kayo. Iginagalang kayo ng mga tao. Sabi po niya rito sa talatang 10, habang kami naman ay hinahamak. So kita po ninyo mga kababayan, yung mga pagdurusa at pagtitiis na dinanas ni Apostol Pablo. Hinahamak, sabi po sa talatang 11, maging sa oras na ito,
kami ay nagugutom at nauuhaw. Yan po yung apostol na kilala ko po ang kilala ko po na si Apostol Pablo. Ganyan po ang apostol na dapat maunawaan natin sa panahon natin ngayon. Ang sabi po rito, kami ay nagugutom at nauuhaw, hindi nakapananamit ng maayos, pinagmamalupitan at walang matuluyan. Nagtatrabaho kami ng gusto upang mabuhay. Kung nilalait kami ng mga tao, pinagpapala namin sila. Kung kami ay inuusig, tinitiis lang namin ito. Kung kami ay sinisiraan, may nahon kaming sumasagot. Hanggang ngayon, itinuturing kaming mga basura sa mundo. Ganyan po ang tunay na apostol. Yan po mga palatandaan ng apostol. Kaya po, mahirap po itong matalaga kang bilang apostol, yung pinili ka bilang apostol sa mga hentil. Kaya kayo na po ang mag-isip kung meron nakagawa ng ganyan pagkatapos magkiklaim na sasabihin niya siya'y apostol. Ganito pa po ang nakalagay sa 2 Korinto, Kabanatang 11, talatang 23. Sa kanyang mga pagdurusa at pagtitiis alang-alang kay Kristo. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam kong para na akong baliw sa sinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ni Kristo. At higit pa nga kaysa kanila, dahil higit akong nagpakahirap kaysa kanila. Mas maraming beses akong nakulong, nahagupit, at nalagay sa bingit ng kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko mga Hudyo. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko. At minsan buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib. Sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lunsod, sa mga ilang, sa dagat at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalas ay walang makain, at naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. Maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa araw-araw ang kalagayan ng lahat ng iglesia. Kung may nangihina sa pananampalataya, nalulungkot ako. At kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. Yan po mga kababayan, ang tatak, ang palatandaan ng apostol na si Apostol Pablo. Totoong totoo yung sinabi ng Panginoong Hesukristo at natupad kinalaunan pagkatapos siyang italaga at piliin at siya po ay mabautismuan, ay nagkaroon po ng pangangaral niya sa si Pablo at nagsimula na po na ipapakita ko sa kanya, sabi ni Jesus, kung gaano siya dapat magdusa o magtiis alang-alang sa aking pangalan. Sinimulan po ni Saulo ang kanyang mahabang landas ng paglilingkod at pagtitiis nang sa wakas ay nagkita na sila ni Ananias. Ang kanilang pagtatagpo ay sinamahan po ng higit pa sa pagpapatong ng mga kamay upang maibalik ang paningin ni Saulo. Ito na rin po yung panahon ng formal na pag-aatas kay Saulo sa ministeryo or Saul's formal commissioning, sapagkat sinabi sa kanya, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban. Makita ang kanyang matuwid na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Yan po yung sinabi po ni Ananias sa kanya.
formal commissioning para pong inaatasan na siya sa ministeryo, na pinili ka ng Diyos, ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang matuwid na lingkod, si Kristo po yung tinutukoy, at marinig ang kanyang tinig. Narinig niya ang tinig ni Jesus. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At hanggang ngayon, si Saulo sa pamamagitan ng binabasa ko po sa inyo dito sa Biblia ay pinatotohanan niya sa atin ng mga tao ang kanyang nakita at narinig. Kaya pagkatapos noon ay patuloy na itinataguyod ni Saulo na siya at ang lahat ng mananampalataya ay dapat palaging maglingkod sa Panginoon. Gaya ng sinasabi niya sa mga taga-Korinto, ituturing kami ng tao sa gantong paraan bilang mga lingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga katotohanan at hiwaga ng Diyos. Alam po niyo sa aking devotion kanina, na pag-isip-isip ko sapagkat ito'y nasa Revelation na ang sabi po doon, pagkatapos po nung maganap na ang Babylonia ay gumuho na at lahat ng kumakalaban sa mga Kristiyano ay nasa ilalim na pagtagumpayan na ni Kristo. Ang sabi po doon sa hinaharap, pagdating ng Panginoon, magalak kayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa o yung kordero at nakahanda na ang kanyang nobya, yung iglesia. Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ito po ay naganap, napakaraming mga tao sa langit na nagsisigawan na purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos nating makapangyarihan dahil siya ay nagligtas sa atin. Lumuhod po yung 24 na namumuno at ang 4 na buhay na nilalang at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sinabi nila, Amen, purihin ng Panginoon. Tapos may narinig pa siyang nagsalita, si Juan, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na naglilingkod sa Kanya ng may takot, dakila man o hindi. So kasi po may mga naglilingkod din sa Panginoon na hindi namang the greatest, kundi least lamang, hindi naman dakila, gaya po ng inyong lingkod. Tapos ay muling narinig niya yung ingay ng napakaraming tao, para pong stadium, kung kayo po ay nakakapanood sa stadium na napakaraming tao na pinaparangalan yung mga champion. Sabi po rito, yung ingay ng napakaraming tao na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog, na ang sinasabi, purihin ang Panginoon sapagkat naghahari na ang Panginoon na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito na po yung pagkakataon, yung pangyayari na nagbalik na po ang ating Panginoong Jesucristo. At lahat po ng lahi, lahat po ng bansa, lahat ng tao, babae man o lalaki, ay narito na. Ang sabi po ay sa kalangitan, magalak tayo at magsaya at purihin natin siya. Sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng kordero at nakahanda na ang kanyang nobya. Pinagsuot po ng damit na puti. Ano po ang ibig sabihin ng puting damit? Ito ay mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Makinang, malinis, puting-puti yung isinuot po sa nobya. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga iniimbitahan sa handaan sa kasal ng tupa. At sinabi niya, totoo ang mga sinasabing ito ng Diyos. Sabi po nung anghel, isulat mo ito at mapalad ang mga naiimbitahan sa handaan ng kasal ng tupa.
At sinabi pa niya, totoo ang mga sinasabing ito ng Diyos. So ano pong ginawa ni Juan? Lumuhod ako sa paanan niyang upang sumamba sa kanya, pero sinabi niya sa akin, wag mo akong sambahin, sapagkat alipin din ako ng Diyos. Tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang mga katotohanang itinuro ni Jesus ay siyang buod ng mga sinabi at sinulat ng mga propeta. Kita po ninyo mga kababayan, dito hindi sinasamba ang anghel, lingkod din po sila. Sabi niya, alipin din ako, gaya ni Saulo, ni Pablo, na tinawag na Pablo. Sinabi niya, alipin din lang ako ng Diyos, tulad mo, tulad ni Juan na alagad ng Panginoon, tulad ng 12 apostol, at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Jesus. Mga kababayan, naway ito po'y magsilbi sa ating aral na gaya ni Pablo at gaya ng mga apostol, lahat, ang sabi po ng Biblia, laging itinataguyod nila ng lahat ng mananampalataya ay dapat maglingkod sa Panginoon. Gaya po ng mga nandoon sa langit na bayan, nakasama na naimbitahan doon sa kasal ng kordero at ng kanyang asawa, ang iglesia, na pinagsuot ng puting damit, na ito po ay simbolo na ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Ano po yung kanilang mga mabubuting gawa? Ito po, nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Jesus, o nagpapahayag ng tungkol kay Jesus. Sa wikang Ingles, ang sabi po rito sa Revelations chapter 19, ang sabi po rito mga kababayan, for I am servant of God just like you and other brothers and sisters who testify of their faith in Jesus. Worship God. Who testify their faith in Jesus. Kaya nga po kung tatanungin nyo, sino po yung nandun sa langit? Ito po yung mga taong nagpapahayag, nagpapatotoo, who testify their faith in Jesus. Sila'y nagpatotoo sa Panginoong Hesukristo lamang. Wala nang iba. Nagpahayag sila, nagpatotoo sila tungkol kay Kristo, tungkol sa itinuturo ni Jesus, tungkol kay Jesus. Kaya sabi nga po natin sa ating pagwawakas, sabi ni Apostol Pablo, ituturing kami ng mga tao sa ganitong paraan bilang mga lingkod ni Kristo at mga katiwalang ng mga katotohanan ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa inyong pong panonood at pakikinig. Dalangin ko na naway patuloy po tayong maging lingkod ni Kristo, naglilingkod kay Kristo, na nagpapatotoo tungkol kay Kristo, nagte-testify, ipinapahayag. Ang sabi nga po, nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Jesus. Hanggang dito na muli, pagpalain kayo ng Panginoon.